Ayoko magbenta ng murang kotse, pero hindi ako makatanggi sa murang kotse. Hindi ko mapigilan sarili ko. Kapag ito ay 600 piso. 600 piso kapag yon ay 12,200, 1,200 at ito ay trade-in. At ito ay may 250,000. 250,000 milya sa paborito kong kotse. Hindi ko talaga kayang pigilan, pero ayokong ibenta ang mga ito sa publiko. Sobrang hirap. Sa unang bahagi, binili namin ang Nissan Altima 2012 na ito ng mga 600 piso o 800. Binili namin ang Toyota Sienna bilang kapalit ng Honda Element na binili ko rin. Ano pa ang nandito? Oo, alam ko. Isang $400 na Jaguar X-Type na may 180,000 milya. Ngayon, sa unang bahagi, ipinakita ko sa inyo kung ano ang binili ko at kung magkano ang binayad ko para sa mga yon. Sa ikalawang bahagi, pag-uusapan natin kung magkano ang binayad ko para sa mga yon. Ayusin natin ang mga natirang sasakyan, ibebenta ang iba, at sasabihin ko kung magkano ang kinita namin sa dalawang kotse na nabenta sa video na ito. Ngayon, isa sa mga unang kotse na binili namin ay isang 2004 na Nissan Altima noong panahon na gumagawa pa ng magagandang kotse ang Nissan. Binili namin ang kotse na iyon sa halagang $1,000. Naibenta ko na ito at nagkaproblema lang sa ilang customer na ipapaliwanag ko mamaya. Nabenta rin namin ang Dakota sa huling video at sasabihin ko kung magkano ang kinita namin. Gagawin namin parang bago ang Jaguar na yon. Ang Toyota Sienna na may 250,000 milya ay kailangan ng konting alaga. Ipaliwanag ko kung bakit ito ang paborito kong kotse sa fleet. Ituturo ko rin ang ilang tips sa negosyo, paraan ng pagpapalaki ng kita at kung paano kumita sa pagbili at pagbenta ng kotse. Tara, sakay na sa aking GMC Yukon na may 400,000 milya. Ako, si Flying Wheels. Simulan na natin ang video. Naipakita ko na ito dati, pero tingnan nyo ang Jaguar keys. Astig talaga nun. Noong 2000S, isa itong sobrang high-end na kotse. Isa ito sa una kong maranyang nabiling kotse. Bumibili ako ng mga 626 at 4 na Taurus at sa totoo lang, ito ay parang Ford Taurus din. Pero nung nakuha ko ito na kulay berde, parang umaangat na ako kahit papaano. Paano nga ba buksan ito? Naku, mukhang sira ang door handle. Kailangan natin itong buksan sa pahirapang paraan. Sa auction, grabe. Kapag hindi gumana, uulitin ko na naman lahat. Ang kakaiba sa mga auction, madalas nananakaw ang mga ito. Karaniwan, tinatanggal ng auction ng mga shift knob kasi ewan ko ba, gusto ng mga tao gawing souvenir. Grabe, umistart agad. Gumagana ba ang mga bintana? Oo. Akala ko sira ang aircon. Buti may bintana tayo. Dalhin natin ito sa shop ko. Sana makarating. Pangit ang tunog niyan. Yan ay maring struts o ball joints o pareho. Saan banda sa harap nanggagaling ang ingay na yan? Ang daming kalampag. Grabe. Kaya naman natuwa ako, hindi ko pa nasusubukan ng aircon. Hindi ko pa rin nasusubukan ng radyo kasi tinitingnan ko pa lang talaga itong kotse. Maayos ang takbo, hindi umiinit. Tahimik din siya kapag umaandar na sa kalsada. Kita naman na may kaluwangan sa harap, may mga problema sa unahan, pero maayos ang pag-shift. Tahimik din siya. Umaarangkada naman ako ng maayos. Hindi lang ganoon kaganda ang preno. Kailangan talagang mag-ingat sa preno pero sa tingin ko, nagbayad pa ako ng 6 na eleksyon para sa kotse na to. 12 lahat at talagang tumaas. Grabe, malamig ang aircon nito. Gumagana ba ang radyo? Wala pa akong naririnig. Hanapin natin ang istasyon. Wala akong naririnig mula sa radyo, kahit gumagana naman. Pero sobrang lamig ng aircon. Grabe, lahat ng bintana gumagana. Lagi ako maingat kapag sinusubukan ang sunroof. Bukas ang sunroof, kaya hindi ito dapat subukan. Bumubukas at nagsasara ito. Ayos, vacuum ang headliner. Grabe, ang galing nun. Ilang araw ang lumipas. Si Nacho ay dating nagtatrabaho sa Jaguar at ngayon ay sa Viper. May gusto siyang sabihin tungkol sa Jaguar. Siksik siya sa Viper at mukhang naipit. Sige, mag-relax ka muna at ayusin sarili mo. Kailangan nating mailabas ang kotse dito. Oh Nacho, yung Jaguar, inayos mo yung door handle. Ano bang naging problema sa door handle? May parte sa loob mismo ng pinto. Parang plastic na piraso siya. May takip ito na humahawak sa metal. Okay. Parang throttle body ng Mustang. Oh, may cable sa door handle na may plastic clip na nakahawak. Yun ba yun? Oo, yun lang. Natanggal lang cable kasi na-unclip. Oo, binalik mo lang ulit. Gumagana na door handle. Ang galing. Bago pa ang kotse sa loob, pero paano naman yung trunk? Maalala mo ba kung ano itsura at anong ginawa mo doon? Sobrang pangit ang trunk nung una namin nakuha. Sa tingin ko, sinubukan ng huling may-ari na ayusin yung lumang gulong na nandoon.
Kaya parang ang daming lata ng, ano tawag doon? Yung fixed flat. O, yung parang fixed flat. Sa tingin ko, naiwan lang talaga yung mga lata dun sa init ng Florida. Madalas lumobo ang lata kapag iniwan mo ito. Sa tingin ko, sumabog yung mga yun sa likod at naghalo-halo lahat. Kaya ang pangit tingnan at ang baho pa ng amoy. Anong ginawa mo para linisin yon? Ginamit ko yung shop vac, oo, tapos gumamit ako ng maraming chemical at pinunasan ko lahat. Sinigurado kong mabango at malinis na. Pero yung halo na yun, kung ano man yun, muntik na talaga ako masuka mga 4-5 beses. Grabe, ang sama talaga. Nasa shop vac pa ba yon o nalinis mo na? Sige, ayos. Salamat sa pag-asikaso. Dumating na tagatakbo ko at dala na ang kailangan mo para sa finale. Salamat. Kailangan ko ring makisakay papunta sa kabilang shop. Pwede mo ba akong ihatid para kunin yung Sienna ko? Ayos. Oh, salamat. Saglit lang, magpapakarga ako ng gas sa tangke ng anak ko gamit ang Upside. Logan, na-download mo na yung Upside app, di ba? Oo. At makikita ko kung saan ako makakakuha ng pinakamaraming cashback sa gasolina o pagkain dito sa lugar namin. Binibigay din ito yung presyo ng gasolina. So, 3.7 na po sila sa mobile pero dito sa Chevron, 3.77 lang ang babayaran natin. I claim ko na itong cashback na ito. Gamitin lang ang credit card na nakalink sa app para magpakarga ng gasolina. Pwede rin gamitin ang Upside sa pagkain at gasolina. Nakakuha ako ng 34% cashback sa Papa John's at iba pang restaurant. Ano ang ibig sabihin ng cashback? Totoong pera ba ito na ibinabalik sa bank account? Sa ngayon, meron akong mga $35 na yung buwan lang mula sa mga gastusin ko, nagagastusin ko rin naman, na diretsong pumapasok sa Upside app ko at pwede ko ring ipadala diretso sa bank account ko. Pwede mo ring kunin ito bilang gift card. Talagang libreng cashback ito, kaya nakapagbigay na ang Upside ng mahigit $1 billion sa mga gumagamit. Pwede mong i-download ang libreng app sa pamamagitan ng pag-scan ng QR code na ito o pag-click sa link sa aking description. Gamitin ang promo code na Flying Wheels para makakuha ng dagdag na 25 sentimo pabalik sa bawat galon sa unang tangke ng gasolina. Ihahatid ako ni Logan sa overflow lot. Nandito ang Jaguar ko at gagamitin namin ng Sienna para ayusin ang gulong. Kaya sa likod ng pintuwang ito at sa loob ng matibay kong trailer ay narito ang 2004 Jaguar X-Type. Nagkaroon sila ng blowout sa harapang kaliwang gulong. Nasa trunk yon. Ang reserba ay bago pa. Kukunin namin ang orihinal na gulong at papalitan ito. Sabi ko na gustong gusto ko ang Toyota Sienna. Isa sa unang sasakyan na binili namin sa car lot dealership namin sa Florida ay isang Honda Element na na-donate. Sa tingin ko, nagbayad ako ng mga 600 piso, 400 piso, 500 piso. At may isang tao na nag-trade ng Toyota Sienna at nagdagdag pa ng pera kapalit ng 200 at 53,000 milya, pero may 200 at 53,000 milya na ito. Pero agad itong umandar ng walang problema. Ilang linggo ko na itong hindi nagagamit, pero agad pa rin itong nag-start at malamig pa rin ang aircon. Ngayon, hindi ko ipapakita sa inyo ang proseso ng pagde-detail. Si Nacho ang naglinis at nagsampu ng lahat ng upuan ng sasakyan at tinanggal pa ang mga ito. Pinalitan din niya ang 2 door handle na binili ko sa Amazon na dati may taling hinihila para mabuksan ang pinto. Parang bago pa ang loob pero ang labas hindi masyado. Karaniwan ito sa mga gintong Toyota, nagkakadilaw ang headlight. Sinubukan naming ayusin pero dilaw pa rin. Pati hood, parang tinatad ang pintura. Hindi ko ipapapintura ang hood o bumper. Hanggang dito na lang itsura ng 200 at 50,000 milyang Toyota Sienna na ito. Sa simula ng video, nabanggit kong isa ito sa paborito kong sasakyan, hindi ang Range Rover. Gusto ko ang 400,000 milyang Yukon dahil sa dami ng tinakbo nito. Pero hindi ko mamahalin ng ganoon ang ibang sasakyan. Mahalaga ito sa akin kasi pwede kong ihagis ang mga bag ng mulch dito na nagawa ko na. Pwede kong ilagay ang maruming gulong ng Jaguar sa likod ng walang alala, pati isakay ang mga anak ko. Pwede kong buksan ang aircon at lamigin sa maasang sasakyan. Wala akong pakialam kung pangit ang minivan na ito. Hindi mahalaga sa akin ang magagarang bagay. Di ko kailangan ng gintong kwintas o diamanteng singsing. Yung 2004 Toyota Sienna ko na maayos pa at may 200,000 milya mahalaga na sa akin. Mahal ko rin ito kasi ganun at mabango pa ang loob nito. Gusto ko talagang pag-usapan ang gulong at rim. Sinisikap ko ang magbigay ng pinakamataas na halaga sa mga video na ito. Hindi ako bibili ng bagong gulong para sa $400 na Jaguar. 8 na yon. Tapos isa lang bago, 3 luma pa. May mga junkyard na may libo-libong gulong, marami sa mga ito ay tama ang sukat para sa iyo.
Punta ka sa pinakamalapit na junkyard at baka makahanap ka ng gulong na mga $40 lang. Problema lang, yung malapit sa akin hindi nagkakabit o nagbabalanse ng gulong. Bibigyan kanila ng gulong pero $25 ang singil sa pagkabit at pagbalanse. May mga tindahan din ng second hand na gulong. Ngayon, baka mali ang pagkakasabi ko nito at pasensya na kung ganoon nga. Kung pupunta ka sa mga lugar na mababa ang kita, malamang may tindahan ng second hand na gulong doon kasi hindi naman bumibili ng brand new na gulong ang mga tao. Nagsisikap silang makatipid sa pamamagitan ng pagbili ng second hand na gulong. Kaya maghanap ka ng tindahan ng second hand na gulong. Tawagan mo sila, sabihin mo, "Kuya, meron ba kayong ganitong size?" Ganun ang ginawa ko. Una kong tinawagan ng junkyard. Meron sila pero hindi sila nagkakabit at nagbabalance. Kaya tumawag ako sa tindahan ng second hand na gulong. Ikakabit at ibabalance nila para sa akin sa $40. Pupunta kami gamit ang Toyota Sienna para ipagawa. Ilalagay na lang dito ang gulong ng Jaguar. Tapos, $40 lang. Sobrang dali. Hindi man lang nadumihan ang kamay ko. Nilapitan nila ang kotse ko. Kinuha at inayos ang gulong, tapos ibinalik. Hindi man lang nadumihan kamay ko. Tagumpay. Di ako makapaniwala na ginamit ko ang boses ni Borat, pero tuwang-tuwa ako sa aking 600 Jaguar Tara. Ihatid natin ang mga bata sa paaralan gamit ito. Ang ganda ng kotse na to. Bumili ako ng shifter knob online sa halagang $20. Tingnan natin. Sandali, dapat natatanggal ito sa pag-ikot. $20 lang at ikinakabit lang. May kasamang adapter. Pwede mong gamitin ang adapter sa lumang tornilyo bago ikabit ang bagong knob. Sa tingin ko, bagay ito sa disenyo ng kahoy at astig tingnan. Dito na natin ilalagay sa storage katabi ng Mustang. Nabenta na ang Altima kaya dadali natin ito sa car wash tapos sa LTO para mairehistro. Welcome sa bago kong opisina. Ibinenta namin ang Altima noong nakarang linggo at nirehistro ko ito sa LTO. Umupo ako sa LTO ng mahigit 1 oras. Nag-iwan ng deposito ang mga customer. Pinunan ko lahat ng papeles, titulo, kasulatan ng bentahan, tapos nakipagkita ako sa kanila. Binayaran nila ako ng buo, sumama ako sa kanila sa LTO dahil nag-Uber lang sila papunta dito at pagkatapos ay nirehistro nila ang kanilang sasakyan, dinala ko sila pabalik dito para kunin ang kanilang Altima at nilagay nila ang kanilang plaka. Ayos na ang lahat. Madali lang. Gustong-gusto nila ito pero tinawagan nila ako makalipas ang 1 linggo na parang nadismaya. Parang sobrang inaasahan nila sa 22 taong gulang na kotse. Nakakainis kasi sobrang saya ko sa sasakyang yon. Pinakapaborito ko sa lahat ng kotse. Gusto ko sanang ibigay yon sa anak ko pero parang hindi sila masaya sa maliliit na bagay. Parang alam mo yon, gamit na kotse naman talaga yon. At sa tingin ko, magkano nga ba namin naibenta? Mga 8, 2,000 at 800 o 3,000 o parang mura lang talaga. Mura. Sobrang mura. Maayos ang takbo, walang kalawang at mababa pa tinakbo ng kotse. Pero gusto nila parang bago at perpekto. Ako pa sinisi. Hindi mo sinabi sa akin na kung ano man. Halimbawa, ewan ko, gagawa ako ng video tungkol dito pero kailangan ko na talagang sabihan siya na tigilan ng pag-text at pagtawag sa akin araw-araw. 3 araw niya akong tinawagan. Laging may tanong at sinasabing may hindi raw ako nasabi sa kanya o tungkol sa maliliit na bagay. Minsan mahirap at nakakapagod talaga ang trabahong to. Nakakaubos ng isip kasi kahit maganda na ang card, may mga di pa rin masaya. Siguro kaya ako nakalimutan. Kaya ako tumigil sa negosyong to 2 taon na ang nakalipas kasi sobrang napagod na ako sa mga inaasahan ng mga customer. Naging mahirap na silang katrabaho. Hindi na makatotohanan ng mga inaasahan nila. Masyadong mataas ang presyo kapag bibili pero masyadong mababa naman kapag magbebenta. Nasa ganong sitwasyon ako sa Altima at kinailangan ko talagang i-block siya sa Facebook at magbenta na lang sa text dahil parang baliw na siya. Ang dami kong natatanggap na text at tawag, nakakainis talaga. Kaya masama na agad tingin sa akin sa negosyong to. Ganyan talaga. Siguro sa susunod na video ko na lang gagawin kasi pangit ang kwento. Tapos na ang $400 na Jaguar. Dinala ko ang gulong sa shop at kumuha kami ng second hand na kapareho. Continental na ang nasa harap at bagong spare ay balik sa trunk. Nilinis din ni Nacho ang sobrang dumi na trunk. Sa totoo lang, sobrang dumi ng kotse dati. Binibigyan ko ng credit si Nacho dahil presentable na ngayon ang itsura ng kotse. Bawat pinto ay nabubuksan, ang mga bintana ay nabubuksan at nasasara. Malamig ang aircon. Tingnan mo kung gaano kaganda ang kinalabasan ng interior ngayon. Maganda rin ang body lines ng kotse. Ulit, sabi niya parang imburnal yung loob ng trunk. Napalitan din natin yung baterya at power steering pump, Nacho. Pinalitan niya ang water pump at battery ng kotse. Ngayon, meron pa ring ilang parte sa harap na maingay pa rin. Parang tunog sway bar links o ball joints o parang may maluwag sa unahan.
Ngayon, sa 180,000 milya, kailan mo ba titigilan ang paggastos sa kotse? Napalitan ko na ng water pump, napalitan ko na ng baterya, nabili ko ito ng wala pang 1,000. Pwede ko na itong ibenta pagkatapos ng labor ni Nacho. Siguro, nagastos ko ng mga 15,000 o 1,500. Kung maibebenta ko ito ng 2,000 o 2,000, kikita ako ng 500 o dolyar. 500, sulit ba talaga ang oras ko doon? Kapag naibenta ko ito ng 2,000 at 500 dolyar, kikita ako ng 1,000 dolyar. Pero habang dinadagdagan ko, kailangan kong taasan ng presyo. Baka may magsabing gusto nila at kunin na agad. Baka tumawad dahil may ayusin pa, o kaya'y sabihing kukunin sa gusto mong presyo basta ayusin mo ang XYZ. Malamig ang aircon na yon. Malaking tulong dahil tagat-tak ang pawis ko. 100 degrees dito sa Florida. Ang ganda ng kinalabasan ng kotse, kukuhanan ko ng litrato at ipopost online. Nandiyan pa rin ang mga orihinal na manual. Malamig ang aircon at maasahan na ang sasakyan na yon. Wala ka nang mahihiling pa sa presyong ito. Malinis na Jaguar, swak sa nagtitipid pero gustong magbukang mayaman. Isa yan sa mga kotse at video natin, pero hindi yan ang gusto kong ibenta. Parang ganito kasi, alam kong gusto nyo yung mga video tungkol sa murang kotse. Kaya ako rin nabili yun, para gumawa ng video tungkol sa murang kotse. Pero ngayon naipit ako sa isang 2002 Jaguar na kailangan ko ng ibenta. Kailangan kong baguhin ang pamantayan sa inventaryo ko. Hindi pwedeng puro pang video lang. Gusto ng tao ng murang kotse sa auction. Dapat bibilhin ko yung gusto at madaling maibenta, hindi basura. Nagbebenta ako ng Jaguar na may 180,000 milya at hindi ganyan ang gusto kong patakbuhin, itayo o malagyan ng pangalan ko ang negosyo na to. Kaya sisimulan ko ng baguhin ang mga kotse na ilalagay ko sa inventaryo. Masaya bumili ng murang kotse, pero sobrang sakit sa ulo kapag ibebenta mo na. Hindi rin ako kikita ng malaki sa ganitong kotse, kaya abangan na lang ang susunod. Ang problema sa pagbenta ng murang bulok na kotse, una, yung tunog na yon. Kaya sino mang magmaneho nito, siguradong matitipid. Sa presyong ito, dito na napunta lahat ng pera nila. Gusto nila ng 5,000 dolyar na kotse sa halagang 2,500 dolyar lang. At kailangan ko pang kolektahin ang sales tax. Kailangan ko pang iparehistro para sa kanila. Kailangan ko rin kolektahin ang bayad sa plaka. Ang bayad sa plaka ay 400 dolyar. Ang sales tax ay abot ng 100 hanggang 200 dolyar. Kokolekta ako ng 600 dolyar para sa kotse na nagkakahalaga ng 2,500 dolyar. At ako pa ang gagawa ng lahat ng lakad para sa gobyerno. Ako ang gagawa ng lahat ng trabaho ng estado, gaya ng pagrerehistro, pagkolekta ng titulo, buwis at plaka. Pero mas malaki pakikitain ng estado kaysa sa kinikita ko sa kotse. Ang bibili ng kotse na ito ay siguradong mahihirapan. Pero ngayon, may kotse ako at kailangan ko na lang itong ibenta para makuha ang pera kaysa itago pa. Ayoko na ring bumili ng ganitong kotse, kaya nagtatrabaho na lang kami sa iba pang sasakyan. Noong nabenta namin ang Honda Element, tinanggap namin ang Sienna bilang trade-in. Palaging maayos ang andar at walang naging problema hanggang ngayon, kahit 200 at 50,000 milya na ang tinakbo. Ito ang paborito kong kotse at hindi pa ako nabigyan ng aberya. Ngayon, pag ikot mo ng susi, walang nangyayari, kaya tinanggal namin ang starter, airbox at intake hose. Paki-on lang ang ignition habang nakaabang ako at ilalagay ang distornilyador sa starter. Karaniwan, may tunog na click pero wala akong narinig. Nilapit ko distornilyador sa tenga ko at narinig ko na nagkiklik ang starter. Kung may lalapit ko ang camera, subukan mo ulit. Yung naririnig mo, click ng starter yon. Dati wala akong naririnig na ganon. Ngayon, andito na ang starter at solenoid sa ibabaw nito. Minsan, pwede mong i-jump ang starter solenoid basta mag-ingat ka lang kapag pinadurugtong mo ito gamit ang metal na bahagi nito. Minsan, pwede mong ipagdikit ang starter solenoid para lampasan ng relay at mapaandar ang kotse. Sinubukan ko na, wala pa ring nangyari. Uulitin ko, may dumadaloy ditong kuryente. Kung ilalagay ko kamay ko dito at dumaan ng kuryente sa screwdriver, makukuryente ako, kaya mag-ingat. Wala iyon sa distornilyador. Ngayon, ito ang dahilan kung bakit may metal na takip o dulo ang screwdriver na ito. Ilalagay mo lang sa starter, tapos pwede mong kunin ballpeen hammer ko dito. Pupukpukin ko na ilang beses ang starter. Ngayon, kung ginawa ko ito sa plastic na distornilyador ko, mababasag ang plastic na distornilyador. Ginagawa ko ito sa distornilyador na may metal na dulo. Hindi ito mababasag. Baka natigil o nagyelo sa loob ang starter. Minsan, pwedeng suwertihin ka kapag tinapik mo ang starter at kumalas ito. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Dagdadagan pa natin? Oo, mas malakas ang tunog. Kaya susubukan natin ulit. Tinapik ko pa ito ng ilang beses. Mas malakas pa rin, 'di ba? Oo. Sige, tingin ko, kailangan ng starter kasi may kuryente naman. Naririnig kong nakiklik siya. Ilang oras ang lumipas, tapos na ang pagpalit ng starter sa Sienna. Hindi ko alam ginawa mo doon.
Pinalitan mo rin starter ng Pathfinder. Yung Pathfinder na nabili natin sa halagang $2,000. Gaano katagal mo ginawa sa Siena? Mga 2 hanggang 3 oras ako sa Siena. Madaling abutin. Gumagana na ngayon, di ba? Oo, ayos na. Kailangan lang din ng starter ng Pathfinder. Pinalitan mo yung sa Pathfinder at ang hirap hanapin nun. Sabi nila malapit daw sa transmission, hindi naman pala. Kagaya ng Toyota Tundras na may V8, pareho rin ang disenyo ng Nissan. Saan banda yung starter ng Pathfinder? Nasa ilalim ito ng intake manifold. Oo, kailangan tanggalin ang manifold at palitan lahat ng gasket. Mas matagal ba kaysa Siena? Oo, umaabot ng 4 hanggang 5 oras. Salamat, napalitan na ang starter ng Siena. Si Nacho ang nag-ayos at mabilis natapos. Siya talaga ang tumutulong sa akin nitong mga nakaraan. Marami sa inyo ang nagsabing siguraduhin kong maalagaan si Nacho. Maayos naman siya at sobrang nagpapasalamat ako sa kanya. Magaling siya dito at nagsimula siya sa wala at ngayon talagang ang galing niya. Sobrang nagpapasalamat ako sa lahat. Sa tingin ko, alam niya kung gaano ko siya pinahahalagahan at tama ang bayad sa kanya. Kaya mag-focus na lang kayo sa sarili ninyong buhay. Ayos lang si Nacho. Hindi ko pa kayo na ipapakilala kay Hailey na nag-aasikaso ng lahat sa likod ng kamera at tumutulong sa akin maging organisado. At Diyos ko, talagang nabawasan ang stress ko dahil doon. Tapos na ang starter sa Siena. Nabanggit ko na pinalitan niya ang lubid sa door handle. Si Hailey rin ang sumasagot sa mga customer ko dahil wala akong pasensya sa tao. Madali akong matat sa kotse, pero siya hindi. Gusto niya lang magbenta. Siya rin ang nagfo-follow up at kumukontak sa mga tao. Mas organisado pa siya kaysa sa akin. At nasabi ko na ito dati. Gusto kong kumuha ng mga taong mas magaling kaysa sa akin. Pwede akong magturo sa iba kung paano ko ginagawa ang mga bagay, pero gusto ko ring makita kung paano ginagawa ng iba. Iwan muna ang Siena sa overflow lot hanggang mabenta. Tapos na, napicturan at nakalista na. Ilak mo na. Bumana pati remote kaya tapos na ang Jaguar. Nasa trailer ko lang siya ngayon dahil gaya ng nabanggit ko, wala akong gaanong espasyo. May mga ilaw ako dito at gusto ko itong matibay na trailer. Pero kulang ako sa espasyo. Ang Jaguar ay nakaimbak sa trailer ko, naghihintay ng buyer. Mababa sa 2,000 ang presyo, binili ko ng 600. Si Nacho ang nagpalit ng water pump at kami ang nag-flush ng coolant. Pinalitan ko ang pumutok na gulong at siya naman ang naglinis. Perpekto na ngayon. Mura itong Jaguar, pero karamihan ng buyer gusto ng maganda at maayos na Jaguar. Sa tingin ko, mga 18,000 piso ang hinihingi ko rito. Kaya nandito pa rin ito sa akin dahil yung mga gustong bumili ay naghahanap ng higit pa sa kung ano talaga ito. Na itong kotse ay maraming kailangang gawin dahil pati yung mga bumibili ay maraming hinihingi. Mapapansin mong wala na ang itim na Dodge Dakota dahil naibenta ito agad sa isang araw at kumita kami ng 1,185. Hindi kasama rito ang pagod ni Nacho kaya maliit lang kinita namin pero may video kami. Naging abala si Nacho na okay din. Kahit papaano, kumita kami ng kaunti at nakabayad ng bayarin. Ang 2004 Nissan Altima naman, ang paborito kong sasakyan, ay ibang usapan. Gusto ko sanang ibigay kay Logan ang sasakyan na yon bilang una niya, pero mas gusto niya ang Wrangler niya. Ipinagmaneho ko yon ng 2 oras papuntang Okeechobee at pabalik. Magandang sasakyan, kaya ko ito na ibenta. Para sa mga gusto nun, ibang video dapat kasi kakaiba talaga ang nangyari. Yung mga text, tawag, pagbabanta, grabe, gusto nila ng bagong Altima pero hindi naman ito bagong-bago. Ginamit nila pero ilang araw lang, hindi pala ayon sa inaasahan. Nadismaya sila at nakakabaliw talaga. Kaya ayoko magbenta ng murang kotse. Nakalimutan ko na. At sa totoo lang, hindi na ako nakabenta ng kotse mula noon. Mga 3 linggo na ang nakalipas. Hindi ko na nga sinubukan. Para akong may PTSD dahil sa nangyari na parang bahala na. Nakalimutan ko na. Ayoko na talaga sa trabahong to. Nakaka-stress. Ayokong harapin to. Wala na akong nabenta mula noon. May Siena na kami ngayon. Si Nacho naglagay ng starter at nagayos ng door handle. Naglagay din kami ng bagong baterya at nagpa-full detail. Ang ganda ng sasakyan na yon. Maganda ang kinalabasan ng Altima. Napagawa ang CV axle, power steering line, baterya at nalinis ito. Gumawa ako ng video tungkol sa Hyundai Accent, Pathfinder at Honda Civic Flip ni Logan na napanood mo na lahat. Sa video na ito, kumita lang kami ng halos $2,400 na tubo sa 2 sasakyan. Hindi rin kalakihan, parang balik puhunan lang. Kailangan kong kumita ng hindi bababa sa $1.
1,000 kada sasakyan para sa pasahod, piyesa, gastusin, renta, insurance at iba pang pangangailangan. Ang 1,000 ay parang pinakamababang halaga para lang makabawi. Kaya kung mga 1,185 at 1,200 ang kikitain, aabot yon sa mga 2,400, mga 2,350, 2,375 o 2,380 sa dalawang sasakyan at hindi pa rin yon kagandahan. Ngayon, may Jaguar tayong pwedeng mag-double ng pera. Sa dolyar, 800 na puhunan, dapat mabenta natin ito ng dolyar, 1,600. Ang Sienna ay wala pang 2,000 na maganda. Ang Altima naman ay nakuha natin ng mura. Kaya dapat makakakuha tayo ng hindi bababa sa 1,000 hanggang 1,500 dolyar dyan. Ang 2,022 Yukon na ito na may halos kalahating milyong milya na tinakbo at may butas ng baril sa pinto ay may sariling kwento na ibabahagi natin sa ibang panahon. Sinubukan kong panatilihin na mabilis ang takbo ng video na ito. Alam kong maraming lipat-lipat at balik-balik. Alam kong maraming sasakyan sa isang video. Interesado akong malaman kung nagustuhan mo ba ito o hindi. Nilagay ko lahat ng kaya ko sa video. Comment kung ano tingin mo. Salamat sa panonood. Kita-kits ulit. Paalam!